Ito, isang mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay narito nagkakatipon upang pag-usapan ang mga proyekto na binabalak ng ating gobyerno. Kayo po ay malugod namin tinatanggap dito sa barangay ng Masiga, sityo ng Roadside, Barangay Masiga, Gasan, Marinduque. Welcome po and mabuhay. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Thank you po sa ating punong barangay sa kanyang mensahe. Ngayon naman po, pag medyo pagod-pagod pa ang ating mahal na gobernador, pakinggan po natin ang kanyang mensahe para sa atin. Welcome po. Palakpakan po tayo. Magandang umaga Marinduque. This is a live broadcast coverage dito po sa sinasagawang public consultation regarding po sa extension po ng Marinduque Airport na kung saan ay may mga farmers po na apektado ng nasabing expansion. Panoorin po natin ang magiging resulta na pagpupulong na ito. Itong proyekto na para po mapalapad itong ating Gasan Airport. Ang objective po nito ay para makapag-landing po yung maraming aeroplano para po makapagpadala ng mas maraming turista. No? Ang objective po natin ito ay para umunlad ang ating tourism business at kasi po ang problema ay hindi po tayo mga turista ay pupunta muna sa Manila tapos doon pa sila mag-iintay para makasakay papunta rito. So ganyan sa mga turista ay medyo problema sa kanila dahil nadadagdagan yung gastos dahil nga ay titigil pa sila sa Manila para makapunta rito. So ang objective natin ay mga turista ay makadiretso rito para lalong marami ang pupuntang tao na turista. At alam niyo naman ang ating tourism industry po ay isang ating malaking source ng revenues, no? Kaya natin naisip yan ay para po sa kabutihan ng lahat. Kaya po nakikita po natin na kung maayos na po ito at dumating po yung mga turista, ito pong Gasan, lalo na po itong Masiga, lalo pong uunlad kaagad. Magkakaroon po tayo ng maraming negosyo dyan, kahit po mga souvenirs, mga tour guides, mga ating mga sa serbisyo sa ating mga turista, kahit po yung mga sa beauty parlor, sa mga masahista, yung mga ating mga iba pa pong mga serbisyo na maibibigay sa kanila, lahat ho yan ay pagkakitaan at yung ating pong mga kabaryo dito ay magkakaroon po ng mga trabaho. So yan po ang objective natin ay kailangan po natin talaga na mapalawak itong runway para po mapadami ang ating mga turista dito. So, hindi naman naibigay sa akin itong listahan nyo, no? At hindi naman kukunin yung lahat dito hanggang kalsada. Na-explain na ba dito kung ano yung apektado? Na-explain na, okay? So, hinahabaan lang yung airport at ang maaapektuhan lang dyan yung sa dulo ng runway ay mga 150 meters. 150 meters lang ang width. Hindi kukunin lahat yung dito hanggang kalsada dito. So hindi naman lahat affected lahat. Ewan ko kung nasabi na sa inyo, alam ko naman ito, may pinanggalingan na may-ari ito, no? Kayo ay tumatayo, tama ba yun? May mga may-ari ito, nakasama ito doon sa agrarian reform, di po ba? Kayo ay kinukonsider na tenant, farmer beneficiary, tama po ba yun? Na nanggaling po ang inyong titulo sa gobyerno. Tama po yun? Okay. So, isa-isahin lang natin at hindi naman kalakihan kasi yung lahat na makukuha, no?
So, sino ho yung Roberto Olivar? Ayun. Kayo ay nagsasaka po ho, Mang Roberto, ngayon? Okay. Yung affected ho sa inyo ay 4,000 square meters, no? Yun ho yung affected, no? Nasabi na sa inyo. Yung sino itong Reynaldo Lardizabal? Sino ito? Dating may-ari po. Oh, so hindi affected ito, ha? Hindi ito affected dahil siya yung may-ari. O, diretso na ho namin kakausapin ito. Kasi karamihan yata ng lote dito ay galing kay Lardizabal. Ano, di ho ba? Ayan. At kayo, kinonsider kasi kayo mga tenant, kaya in-award sa inyo ng gobyerno. Tama ho? At nandito si Delia Lumalang at Serapin Lumalang. Sino ito? Ayan, si ma'am. Nabili na. Hindi mo kayo farmer. Kailan nyo nabili ito? 3 years ago? Wala na bang prescription period na sa pagbebenta ng karapatan? Nabili nyo na, binenta na. So in short ho, kayo ay hindi na nagsasaka. Nagsasaka pa rin. Mabuti ho. So ang affected lang naman sa inyo ay 900 square meters. Hindi ho yung buong lote nyo. Yun ba lang ang lote nyo, 900 square meters? Part nga lang eh. Sa kapraso lang ho yung sa inyo eh, di ba? Hindi naman kalakihan eh. Sino yung Rizal Hulao at saka Rosalinda Hulao? Kapatid ko yan ang Delia Lumalang. Kapatid ng Delia Lumalang. Pero kayo, anong pangalan niyo, ma'am? Napili niyo kay Delia Lumalang, di ba? Nakabili ko niyan ay Isidro Recuerdo po, sir. Isidro. Recuerdo po. Dapat na ito si Bert Romulias. Isidro. Recuerdo. Ano ho kayo ni Isidro Rosuerto? Kapatid ko po yung asawa niya. Kayo ho namamahala. Ano Opo, pangalan kami niyo, po. ma'am? Rosalie Palumares po. Ano? Rosalie Palumares po. Rosalie Palumares. Opo. Sige ho, ma'am. And then, ang sabi ko kay Rizal Hulao ay kapatid ni Isidro Rosuerto. Serapin na Lumalang po, kapatid ko niyan. Kapatid ito ni Serapin. Brother. Serapin. Wala ko si Serapin Lumalang dito. Wala rin itong si Rizal Hulao dito. Wala rin. Sino mo nagsasaka nitong kay Hulao? Si Rizal Hulao. Hindi ko nakakaalam. Okay. So, 645 square meters lang ho ito eh. Maliit lang eh. Sino yung representante nitong Ricardo Olivar? Kayo ho ang Ricardo Olivar? Okay. Nakalagay ho, Ricardo ho, nakalagay ho dito, deceased na eh. Public Hindi ho kayo si Ricardo. Ano ang pangalan niyo ho? mag-aspikado ng expansion o extension ng Marinduque Airport. Sa ngayon po narito po at Nakalagay din ho dito, Administrator ay Milo Olivar. ng Barangay Masiga. Ayun po nasa tabi. Nasa tabi. Pero kayo ho na yung nangangasiwa ngayon. Okay. Nailipat na ba sa pangalan niyo to? Nilipat na po. May titulo. Meron na ho kayong, may titulo ho kayo. Okay. Sige ho, Mr. Ang affected sa inyo, medyo malaki nga lang, 7,116. Yun ang affected. Itong isang lote ho ay Reynaldo Lardizabal din. Mga Lardizabal ba to? Ito yung may-ari, owner. Pati yung isa. Owner. Yung isang lote rin, yung number 38 ay Reynaldo Lardizabal din. Yung isa ho ay Crisanto Bito. Sino yung Crisanto Bito? Kayo ho ay ano ni Crisanto Bito? Manugang po. Manugang? Manugang. Nasaan ho si Crisanto? Patay na. Patay na. Ito ba yung nailipat na ho sa inyo? Ano ang pangalan niyo, ma'am? Demetria po. Demetria Dito. Bito. Ito ay may titulo rin ho? Opo. Ang sa inyo ho 581 square meters lang naman ho maliit Yung ang nakalagay dito 4,800 ho yung lote nyo
So, yung kapraso lang ho ang tinamaan sa inyo. Ating Ha? mga kabayan, Kapraso lang. po ninyo. Sige ho, okay na ho. Inaalam ko lang kung sino yung mga nandito. Public. Yung Tejido Malbar, sino ho yun? Tutubigan ng kasagawang extension ng Tejido Malbar. Lodobito, ano ka mo? Narsilito po. Narsilito Similio. Narsilito Similya. Wala dito. Wala ho dito. Sino ho nagsasaka kaya nito? Sino yung katabing lote nito? Mining po. Ha? Soberano dito po. po ay Soberano. Rosario. Nelson Soberano po ang isip niya. Ang katabi ng Nelson. Oh, na Nelson. masasagadaan ng kasagawang Nelson. expansion ng Marinduque. Okay. Tapos isang lote rito ay 48 ay Reynaldo Lardizaga din. Ito ho yung may-ari. So wala ho ito. Owner ito eh. So, ano ang Tapos itong number 46 na lote, Nazario Soberano. Sino yun? Ha? nabak ng runway ng Marinduque? Yung Nelson na anak. Okay. Nasaan ho itong Nazario? Nasa pangalan pa niya ho yung ano? Patay na rin to. Okay. Set 595. Pero wala ho si Nelson dito, no? Wala si Nelson. Hindi lang nakarating. Yung isang lote ho ay Gregorio Soberano. Sino yung Gregorio Soberano? Ano nyo ho si Gregorio? Biyanan po, biyanan. Oho, Jenan. Nasaan ho itong Gregorio? Patay na rin. Ano nyo si Gregorio? Biyanan po, Anong pangalan nyo, biyanan. ma'am ho? Anong pangalan? Bernadette Soberano po. Mga Soberano pa naman. Bernadette Soberano. Yung Benjamin okay na po ma'am. Nakalagay na ho. Bernadette Soberano. Ito ho nga Benjamin Hulao. Sino ho yun? Sige ho. Kayo ho yan. Anak po din. Anak ho kayo. Anong pangalan nyo ho? Monchito Hulaw po. Monchito Hulaw. Monchito Hulaw po. Nasaan ho yung Benjamin? Sa bahay ko tatay ko video pa na. May mahina na. Yung affected ho sa inyo ay 1,016 square meters na, no? Ang total, halos yung na-cover ho yun. Yung susunod ng lote ay Jefferson de Belen Hulao. Sino ho yun? Ano daw? May sakit po. May sakit lang. May sakit. Pagaling na po. 1,000 yung kanya eh. 1,000 mahigit. At yung susunod ng lote, 93, ay Pilipina Hulao. Sino ho yung Pilipina? Anak kayo? Anak po. Nasaan si Pilipina ho? Matanda na. Ano ang pangalan mo, Brad? Arlan Hulaw po, Arlan. Arlan. Hulao. Parang isang pamilya yung Hulao dito, kamag-anak. Yung 60 ho ay Dominador Olivar. Ikaw mismo yon. Sige na. Okay lang ho. Anak po yan, anak po. Anak. Nasaan ho si Dominador? Deceased na ho. Ano ang pangalan nyo, sir? Edwin Olivar po, Edwin Olivar. Olivar. Nailipat na ba ho sa pangalan nyo to? May subdivision. May muhon na. Subdivision. Sige, nilagay ho natin. Yung Magalino Bito ho. Magalino. Magdalino. Magdaleno. Nasaan ho si Magdaleno? Patay na po. Sino ang nagre-represent? Sino ang representa? Ay, dati po nung buhay pa yung asawa ko. Ay siya intindi sa pagbabayad ng buwis. Namatay na po. Ay di, pinagbabahagi na po sa magkakapatid. Nag-subdivide na po yun. Sa Magdaleno.
Ano ang ginagawa dito sa lupa ngayon? Eh, nabukit ko ng magkakapatid. Ay, magkakapatid. Opo. Eh, kayo ho kasama doon sa Opo. may-ari. Opo. Ano ang pangalan niyo, ma'am? Pililia Bito po. Asawa po ako ng Darwelo Bito. Ano? Pililia. B-E? F-A-L-I-L-I-L. Dito. Opo. Eh, Bito. Bito. Ha? Bito. Sige ho, mga 6,800 kasi affected sa inyo. Tapos yung isang lote ho, 100, lot 100, ay Reynaldo Lardizabal din. Oo. Yun. Pare-pareho pala ito eh. So, ilan lang ho yung affected dito eh. Yung mga iba ho dito ay nagkiklaim din? Oh? 18 families lang ho eh. Yung mga iba ho dito ang nag-a-attend ay kasali ho kayo o hindi? Sa nabanggit ko. Yung iba ho sa inyo ay hindi kasali dito sa nakalista. Kayo ba ho ay may mga lote dito? Yung iba po ay hindi isa, pero sila po din ay parang maapektuhan din po dun sa gagawing runway po. Kaya umattend din po sila dito para makinig o makibahagi din po dun sa mga gagawing proyekto po ng bigay. Tinatanong ni Doktor eh, ano hong epekto ba ho yung gagawin? Kasi diretso naman ho yung yung runway eh. Sa patubig po. Sa patubig. May daan ng tubig. Kaya po andito po sila. Yun. Para makinig din po dun sa gagawin. Sana meron tayong mapa nung dadaanan ng tubig para makita natin. Si engineer. Nasaan? Paki-explain mo nga, hindi ko nakita yun na meron palang daanan ng tubig dun Kaya pala may mga iba. Tsaka daw po sir yung kung ano ba talaga po yung gaano kalaki po talaga yung estimated po na Madaanan. Opo, kasi hindi po rin alam ng iba kung ano ba talaga. Kung may sukat po baga sila, o may layout Ito po muna, baga. Jimmy. Oo, hindi pa nakita yung sukat. Hanggang saan? Well, ito si Engineer Libreha, yung, maliit lang po yung mapa, yung irrigation ay nandun lang mo sa tabi ng kukunin, hindi ho ma-apektuhan yung irrigation. Hanggang dito lang, nakikita niyo yung kulay dito? Yun ho yung pinaplanong extension. Yan yun. Yun yung may kulay. Pahaba ho yun no? Ngayon, itong, ito ho, ay hanggang doon lang yung irrigation. Hanggang dito lang. Tama ba ho yun, yung irrigation? Yung malapit ho. Lumapit ho kayo ng konti para makita nyo. Ito, yung mga, mga affected. Yung dulo po ng tulay, sa ilalim ng tulay, doon po lang gagaling yung tubig na sinusupply ng galing sa linis sa tubigan. Dito po tayo sa baba. Magawa na lang kayo. Hindi ba na po sila gagalawin mo ito? Po sir, wala dito. Gaano po ang lapat? Ito na po. Ayan ako yung lapat. Ito na. Ang una po ay 100 meters lang po. Pero ang sa panel sa natin, ito lang po po. Yan lang po ang babakuran. Yan lang. Hindi naman po yung ito po yung existing natin. Ito po. 100 yan existing. Ngayon po sa final design ko. Yan po. Yun lang po yung existing. May itatanong naman po kami, Engineer.
Kasi pag nag-extend po hanggang ilog, ano? Hindi na ako aabot. Hanggang dito lang. Hanggang dito. O shaded po. Sige, So, kaya po ang mga tao ay narito, no? Isa po kasi ay apektado. May ako na lang po si-share kasi ako po ay magsasalita. So, ang sinasabi po ng mga magsasaka dito ay yung irrigation na ito po, pag ito sinarhan, wala pong dadalaw yan tubig sapagkat yung source po dito bababa at pag dito po patatakawin, hindi po aakyat yung tubig. So, lahat po ng tubigan dito, magiging aasa sa ulan. Pwede naman lagyan ng pump yan eh. Hindi po. During summer po, kumakapit. Bahala na ho kami mag-isip kung yun ang iniisip ko. Wala natin ang solusyon. Marami na pong attempt na governor na ito ay tulungan pero hanggang sa ngayon po ay ito pa lamang po talaga ang gumagana. Ang patuloy po dito, Ibig hindi na po sabihin nyo umabot dito, dito. hindi pa rin gumagana rito. Gumagana po Hindi ito. maabot. Hindi Ngayon po umaabot kasi mayroong pundaanan dito. Ang tanong pa po namin dito ay kasama po ba sa listahan itong mga populan po ito eh. Yung mga residente po dito. Parang Saan ang residente dyan? kasi hanggang dito lamang po yung tubigan eh. Nandito ho yung bahay, dito lang. So, kasama po ba yung sa listahan? Itong, oo. Nilagay mga rin. Kasama po dito? Bakit hindi po kasama sa listahan ninyo? Yung mga tao po dito, may mga may-ari po, bakit hindi po kasama? Yung hanggang ilog po. Nasaan kayo sa inyo, sir? Nasaan inyo sa inyo? Representative po kayo. Po namin siya. Charge po, charge. Church. Hindi kayo may-ari. Sige, naintindihan ko namin. Kami po ang apektado. Yes. Kami po ang apektado. Ano po? Sabaw mo muna dyan. Sige. Kami po ang apektado. Ang tanong po, kung nasagasaan po yan sa amin, babayaran po kayo ng gobyerno na yung sapat na bayad sa amin. Excuse me lang po, ano po, baka po pwedeng magpaliwanag na lang po tayo, nakaupo po tayo para at least kahit paano po ay napapakinggan ng iba na kung sakaling may tanong po, ano po. Magkakaroon po tayo ng tanong para sa mga banda po, ano po. Maabot to, i-relocate sa babayaran sila. Upo po muna tayo para maganda po ating hanip po. Sige po. Ay go, magandang umaga po. Meron po kasi itong iba na hindi po nababanggit din ay sa ating pong katulad po ni Irene Sagid, Consuelo dito po, Irene Sagid po na hindi po na nabanggit po dito sa listahan po ninyo. Anong pangalan pa? Irene Sagid, Irene po, Irene Sagid po. Irene po. Irene po ang medyo. At saka Sagid po. Sagid po. Opo. Opo. Simon po, Simon Olivar. Simon po. Simon Olivar po. Opo. Consuelo po, Consuelo. Ano po pangalan ng Consuelo? Hulaw po, hulaw. Hulaw po. Opo. At saka po si Israelita.
Israelita Bito po. Israelita Bito po. Bito po. Meron po bang hindi pa nabanggit din na tinawag ni Santiago Sumo po, Santiago Sumo. Ha? Ayaw ko po. Santiago Sumo po. Sumo po, Sumo. Sumo po, Sumo. Sumo. Sumo po, Sumo. Sumo po. Yung sabi mo si Kagawad na meron Santiago Sumo, Irene Sagid, Simon Olivar, Consuelo Hulaw, at Estrelita Bito. Wala naman ho dito sa listahan na maaapektuhan ho yun. Oh. Kailangan lang hong magbigay ng papel. Ano ho? Yung mga natawag. Yung papel lang ho, isubmit kay Kapitana, yung nagkiklaim na may award na daw siya, ho? Yan, para ho maano natin. Kasi nagbasa ho tayo at yung mga lardisabal ho dito, nakalagay pa rin yung dating may-ari, ho? Kailangan i-presenta nyo yung inyong kasulatan. Ay. Sino yung representative? Di pa upain mo rito. Tagadar. Meron yung issue tayo sa... Ayan, halika Rose, dito ka. Para... Ay, okay, salamat to. Ito, medyo mabuti. Nandito ho kayo para maano nyo. Ito. Ito ho yung mga pangalan na na nagkiklik. Gusto ko na malaman kung may karapatan mo sila o wala. Iyo po yung ano. Yes. Ay, di pa na yan. Pero parang pinag-uusapan natin yung area nakalagay. Ito po yun. Kompleto po kami before. So ito na yung affected sa baha. Ito na yun. Yan na po yung ano natin. Kasi ito po yung lahat posibleng maapektuhan. Because wala pa po kami nung sketch map ninyo during the time. Pero ito na ho yun. Ito na yung resulta na yan. Yung sa'yo iba yata yung Ito po yung lahat na lahat. posibleng maapektuhan sa properties nila. Ito na yung na-limit ngayon. Opo. Ang issue lang dito, Rose, merong 5 nag-claim na kasama daw sila dito. Yun ang hindi ko alam kung nakasama sila. Ito. Kasi lahat po sila may EPCLOA. Lahat? May emancipation pattern doon sa dating beneficiaries po. Yung iba po na na-identify namin, na validate namin, patay na, but represented by the children. Ano po? Ang napag-usapan ko namin kahapon with Paro, sabi ko, wala pang extra judicial partition doon sa mga anak. Na nag-ano ngayon, na pumalit, na mag-saka. Kaya kailangan. Kasi mga titulo nila sa mga nandito ko si nandito si Rose Arsenio Sadar. Meron siyang pinapaliwanag dito yung tungkol doon sa mga namatay na
farmer beneficiary. Kasi nga ho, ay meron ho kayong ano dito, yung mga titulo ng lahat, no? Ngayon, may CLOA na ho eh. So, kailangan makipag-ugnayan kayo sa kanila para ho magawa ng papel. Para ma-transfer nyo kung kanino yung gustong ilagay. Ho? Yun ang sa regular na proseso. Kailangan nyo hong gawin yun. Ngayon, meron kayong mga regulasyon dyan eh, no? Meron po kami. Paliwanag ko nga kung paano. Magandang umaga po sa inyo lahat ulit. Ano po, ito po yung napag-usapan natin noon pa na yung mga patay na yung mga may-ari na pwedeng ilipat o ililipat na doon sa mga heirs. Alam ko pinaliwanag ko sa inyo ito. Yung extrajudicial partition doon sa mga heirs. Kasi namatay ang mga magulang ninyo na walang iniwang testamento o huling habilin. So, definitely common yung property. So, yung transfer, medyo madugo po ito, Governor, kasi merong mga requirements ang DAR para doon, kasama na yung pagbabayad sa BIR ng estate tax. May tanong po. Yung sa akin po, edi, pinanak ko lang sa magulang namin. Pinanak ko namin sa magulang namin. Ako ang tumatayo. Magandang ako po si Edwin Olivar, isang magsasaka dyan sa Masiga. Ang magulang ko po ay si Dominador Olivar. Ang tanong ko po, ito po sa tubigan namin, kagaya niya na subdivide, ay masakit man po sa kalooban namin, ay meron po kaming extrajudicial settlement na po dyan, partition. Okay. Kaya po kami nagpasukat ng yung tubigan na subdivide, nilakad na po namin yan sa geodetic engineer ng private. Hinihinga po kami ng 66,000. Nagbigay po kami magkakapatid para lang mapalipat yan sa aming mga pangapangalan. Sa ngayon po ay ako pa rin po nag-iintindi. Hanggat hindi po nadating approve lang namin, hindi pa namin maamin. Pero may mga muhuna po yun. Tig 605 per square meter ang bawat isa sa amin. Affected kayo, di ba? Affected po, gitnang-gitna. Gitna, ano? Halos lahat po. Ay wala pong matitira. Ang tanong ko po, paano may babalik po yung ginastos namin at binayad namin doon sa pagpapasukan na 20,000? Pag-uusapan ho natin yan. Kung ano man yung ganyan, pag-uusapan ho natin. Sige, Kung ano man problema ho yan. Opo. Napaliwanag ko lang po. Okay ho yun. Kung ano po yung... Kung ano yung maayos at maganda wala namang problema. Yung po bagang extrajudicial settlement po partition namin yung po bagay nag-expire? Hindi man po. Meron pa. Iparehistro nyo na ho yan dyan sa sa what do you call this? Sa Registrar of Deeds. Sa kanila yata. Mapakita ko po sa inyo. Doon sa likod ng titulo yung extrajudicial partition sa CLOA nyo. Opo, ma'am. Sir, may diretsahan na po ito, no? Yung mga kasama ko po ay ayaw pumayag doon sa mga apektuhan. Yun lamang po. Ayaw po pumayag. Kawawa naman daw po kami dito mga mahihirap. Hindi, iisa-isahin naman ho natin ito no? Iisa-isahin natin kung ano yung gusto nyo. Yun naman ho Alam naman ho natin, nararamdaman natin ho yan, natural lang ho yan. No? Pero, ika nga ay meron ho kasi yung proyekto na mas makakabuti sa mas maraming tao. Ngayon, medyo affected ho kayo, no? Kaya nga ho, teka ho, wag ho kayong, isa-isa ho magsalita ho tayo na maayos. Ho? Okay, ganyan ho. Ito naman ho, babayaran kayo at mag-uusap tayo at kung ano man yung ipanghiling nyo ay aayusin ho natin. Ho? Yan, ganyan naman ho tayo. Hindi naman ho tayo, yung nakikipagtalo. Ito ho sa kabutihan ng lahat. Alam mo namin, affected ho kayo kami naman ho, ay iniisip lang natin ay yung proyekto na mas makakabuti
sa mas maraming tao sa pagdating ng panahon. Naintindihan usap, no ho? Kung tulong pa sa livelihood ho, ay nandiyan naman nga ho si Dr. Victoria at nandito po yung ating mga kasama, si Arman Pedregal ho, sa agriculture. At magbibigyan naman ho natin yung trabaho, yung talaga siguro nagsasaka, yan kaya nandyan ho sila. Ayaw naman ho natin ma-dislocate ho kayo. Kaya nga susunod ko ang tanong, gusto ko rin malaman nga ho dito sa affected ba ho, magkano ba ho yung kinikita nyo sa isang taon? Yun naman ang gusto ko rin malaman. Ano ho? Alam nyo naman ho itong lupa nyo ay galing din sa gobyerno. No? Galing sa gobyerno. Ang pag-aari ho nito ay Silar de Sabal. No? Nakuha lang na nyo dahil kayo ang nagsasaka. Kinover lang ng DAR. Actually, wala naman ho yata kayong kausapan kay Silar de Sabal ba? Before. Oo, yun nga. Yes, okay nga ho yun Nire-recognize naman ho yung inyong pagiging magsasaka dyan sa lupa. So, pinag-aaralan naman ho natin yan Kung ano yung magandang pag-aayos dyan, yan naman ho kaya natin pinag-uusapan. At ang sinasabi ko lang sa inyo ho, ay sa amin naman ho, ayaw naman ho namin makapinsala sa tao. Ang ano lang ho namin kailangan lang ho itong kaprasong lupa na ito na padiretso. Yung iba naman ho sa inyo hindi affected kaya nga nagugulat ako yung iba ay nandito. At yun nga, may representative ho yung simbahan niyo, okay naman ho yun. Pero ang sinasabi ko nga ho, ay talaga namang medyo masakit din sa puso na basta makuha yung property at kung ayaw yung bitawan. Kaya nga lang ho, ay meron ho tayong proyekto talaga na kailangan lang talaga. Yung sinasabi ni Brad, talaga naman ho sa dagat namin gustong ilagay. Kaya lang nga ho, ay napakahirap gawin daw at ilang beses na ho... Pwede po. Pwede po, Gob, yun. Pwede po. Pwede po yung pag-aaralan. Pwede po. Hindi po, ilang beses na ho kami nag-meeting dyan at ini-insist ko nga nasa dagat, ayokong galawin kayo. Kasi nga syempre, nasa gobyerno ho tayo. Tayo ho ay naglilingkod Yan ho ay matagal na ho namin pinag-aralan. Talaga ho napakahirap ho kasi kakuha ho kayo ng mga 150 meters ho doon ay kalalim na ho. Kalalim na ho at napakahirap na hong gawin daw. Mawalang galang na po, pinag-aralan nyo nga po. Pero pinag-aralan nyo po baga na binigay sa amin ang lupa, minanapan namin sa aming mga ninuno. Dahil yun lang po ang tanging yaman naming maiaambag sa aming mga maiiwan sa buhay. Pinag-aralan. Tapos po sinasabi nyo po, gagawa kayo, may livelihood po kayong pinapautang. Ano po? Teka, sandali ho. Pwede naman ho namin kayong ihanap din ang katapat na lupa. Marami hong paraan Huwag ho tayong mag-ano lang. Ay, nasasabi ko lang po yung... Tama ho. At yung iba naman, pinapaliwanag ko sa inyo. Ayoko naman tayo makakasakit ng damdamin. Talaga po, marami po kaming umaayaw. Oo nga, initially ho, ganun talaga magiging reaksyon Tapos po, maputol ko yung sabi mo. Sabi niyo po, bibigyan ng livelihood. Ano po? Isa po ang asawa ko sa farmers. Sa totoo lamang po, pag po nagbibigay dito ng mga kung anong dapat ibigay, ano po ang salita, hindi po kasama ang Alberto Sol dahil asawa po niya ay maestra. Totoo, tama po ba gayon? Asawa ko po ay farmers. Ngayon po nagbibigayan po ng kung ano-anong natatanggap para sa farmers. At tanong ko po agad, kasama po ba ganyan ang Alberto Sol sa listahan? Bang wala po, kasi asawa ka po ng ang asawa po ay maestra. Pag po asawa ng maestra, hindi po kasama. Ang tanong ko po, Gob, pag po baga tayo ay nagkaroon ng kalamidad, yung po bagang asawa ng maestra ay hindi dapat bigyan. At pag bumabagyo po, ay wag mong apatamaan yung bahay ni ganon, kasi maestra ang asawa nun. Tama po ba gayon, Gob? Ma'am, alam niyo naman iba-iba ho yung mga patakaran ng national agencies, di ho ba? Pero sa isang banda po, ma'am, iba yung yung example niyo ho lang. Alam niyo, yung DA ho na namimigay, actually ho, ay sila ho yung pumipili noong recipient. Ngayon, yun naman ho tinatamaan ng bagyo, yung sinasabi niyong ehemplo, ay yun naman ho yung sa OCD.
At wala ho kaming kaya nga ho, para hong sinasabi nyo sa amin na tama ho yun. Meron ho kasi silang mga regulasyon din ho. Ay, opo, sana naman po ay hindi ganun. Katulad po ngayon sa farmers. Sabi po hindi kami affected. Tingnan po nga natin kung hindi kami affected. Dahil dito lang po kami sa tabing kalsada ng Pakwatis sa may waiting shed po. Kasi po 2 times na po kami hindi nakatawag at hindi daw po kami affected. Ngayon dumalo po kami dito dahil baka po mamaya mamalay na lang kami. Hindi naman kami sinasabihan ay affected pala kami. Ano ba ho ang pangalan niyo ho, ma'am? Chodorosol po. Wala naman ho yung pangalan niyo ho dito at hindi kayo affected eh. Ay kasi po nung una pong meeting ay kasama po kami. Wala ho, kaya nga tinawag ko na ho. Siguro napatawag lang ho yung mga nagkasasaka dyan. No? O sige, paliwanag mo nga, Rose. Pero Gov, sa totoo lang po, hindi po kami pumapayag. Baka po may baba po kayo. Hindi ka nga affected, hindi ka pumapayag, hindi ka affected. Ay, hindi man po sa ganun, Gov. Kasi po, kung hindi man po kami affected, po, lalagyan na po ng yanayang sa palipara na yan, yung daanan ng eroplano. Paano pa po kami makakapagtalo kung wala na kaming dadaanan ng tubig? Sa field po ng engineering, magagawan po namin ng paraan